The Pod Network Entertainment. Welcome to Lecheng Pag-ibig To. New episode every Wednesday. Alright, welcome to Lecheng Pag-ibig To. Still with Tuesday Vargas. Naiwan natin last time yung healing and other stuff, political views. Pero simulan natin sa medyo mainit pa na issue. Binabash si Vice ganda ngayon dahil dun sa naging joke niya sa concert nila ni Ms. Regine Velasquez. What's your take on that? I was out of town so I didn't get to catch the joke. Ano nangyari doon? Ito In a nutshell. Hindi na namin i-roll In a nutshell. In a nutshell na lang. O parang alam mo yung trending na ano, yung nothing beats Jetstar, Jet to Holiday. So kumanta si Ate Regine, Darling hold my hand. Hindi ko abot, kayo naman. Charos. Kumakanta si Ate Regine, tapos skit sila ng mga friends niya na comedian. Okay, so maraming mga na-mention na mga pangalan na prominente, tapos napula-pulaan ni Vice. Alam mo yung brand of comedy niya. My take on this is, you watch a Vice ganda show. What do you expect? Wag mo panoorin kung ayaw mo. And alam mo, tayo lang yung bansa na bawal nating kantiin in the context of comedy ang mga importanteng tao, most especially politicians. Let me correct that. Public servants. Public servants. Diba? Ang public servants, sila pa yung bawal lokohin. Yes. Sila pa. But technically, you're paying them to serve the public. If in the context of everything. Diba? Pero dito baliktad. In the Philippines, dito baliktad. Sila ang ano po, diba, ganyan You're po. walking on eggshells, ingat na ingat ka. I'm sure whenever we host events Yeah. na maraming politicians, sila yung pinaka-VIP. Yes. Diba? I do a lot of weddings. I host a lot of weddings. Laging ninong at ninang, congressman ganyan, senator ganyan. Sila ang parang pinaka-VIP. Imbes na sila ang pinaka-public servant. That is the Philippines for you. Ironic, no? The Celebrity irony of it all. sila. Pero VIP The nicest treatment. cars, the nicest houses, Yeah. ganyan-ganyan. Diba? Sino lagi? The Politicians. public servants. Yes. Okay. So sa'yo, dapat, kumbaga, okay lang to kasi nga, it's meant to be a joke. Yeah, And it's for the show. Huwag seryosohin una. Tsaka dapat kilala mo kung sino yung nagde-deliver ng form ng entertainment. Okay. So we don't want to expect anything out of Vice just to be Vice. Correct. Ginawa niya lang yung siya. Trabaho niya. Pero lagi ko itong naririnig sa mga komentaryo ng mga nakapanood na walang paggalang, puro panlalait ang puhunan, etc. Una sa lahat, ginalang ba kayo nitong mga politiko na sumama sa Pilipinas? So, yung expectation nyo sa komedyante mataas, tapos sa politiko mababa. Parang Irony of it all. disproportionate. At dumalabas yung pagiging aktivistang UP ko dito sa puntong to. Sa puntong ito, kay Vice ako. Kumbaga, pagdating sa pagiging outspoken, pagdating sa political views niya, pareho kami in that sense. Pareho kaming kakamping. We align with the same people. Not everybody, meron din siyang mga sinusuportahan na hindi rin ako agree. But that doesn't mean na i-vilify ko siya or sasabihin kong masama siya. Or sasabihin ko ng kabuuan ng pagkatao niya ay ito na just because of one material. It may be insensitive at some points doon. May nakita rin akong pwedeng i-tweak on a writer's perspective naman to. Sa pagsulat ng material, pwede pa nating linisin. Kasi ginagawa din po namin ito sa UP, sa Mascom, which is a satire sa UP. Annually po namin ito ginagawa. Lagi naming, may isa kaming segment doon na lagi naming tinitira ang mga nasa politika. Pero nako-convey ng properly ang message at walang tinatapakan. Meron lagi sa dulo na bawi. Okay. Kasi dapat ang pinaka-takeaway ng tao ay yung lesson, hindi yung paninira. Correct. So sa aspetong yun siguro it's the function of writing na the material wasn't parang sifted through enough para pagbago i-present sa ganung kalaking stage, medyo maayos-ayos siya. But eto din, sasabihin ko din to. Hindi tayo binibigyan ng lisensya bilang mga sikat na tao or pinapanood ng marami at iniidolo ng marami para manlibak ng karakter ng ibang tao. Iiwan natin yan sa publiko. Hindi tayo magdidesisyon para sa kanila. Bawat salita na binibitawan natin, mabigat. Lahat ito ay merong makikinig at maniniwala. So we have to be really, really responsible. Especially as public speakers or if you have the mic. Yeah. As, More than comedian na si Vice eh. Ano na siya? Every day, Correct. he's a Icon na part siya. of everybody's Right. lives. Being a main fixture na noontime show. So, yung weight ng words niya, no matter how small, mabigat. Of course. yes, Oo, para sa mabigat. kanya, she has to take responsibility, which I think ginagawa naman niya. Now, she's pausing, hindi mo na siya pumasok kasi physically draining naman talaga mag-concert ng 2 days. But I think more than anything, mentally, kailangan din niya ng pahinga kasi ang daming umaatake. No? So, yan po ang problema ng isang tao that goes against the system. Marami po talagang aatake.
And kagaya ng mga nanlilibak sa kanya, ang sinabi, hindi ako naglaba para expectin ng ibang tao na hindi ako mababasa. Kumbaga, bukas ang mata niya nung ginawa niya yun. Sanay na siya. Alam mo, matibay ang tao na yan. Alam niya yan. Alam niya yung ginagawa niya. At kung may mga nambabasya kanya, it's part of the territory of And being part of Vice the job. Ganda. Yes. Part of the job. Pero are you friends with Vice? We're not close. Oo. There was a time na nagkaroon kami ng friction during the comedy bar days when I was younger. What year was this? Ang aga nito, Throwback na nito. 1999. Wala pang showtime nito. Wala pa. Wala bang showtime na. Bakit? Anong issue? Ano kasi ang comedy bar siya, ano yan, parang pag babae ka, bunduto ng mga bakla eh. Oo, So, anomalya kami pag nakakatawa kang babae. Iilan lang kami noong time na yun. Ruby Ruby, Patricia Ismael, Gladys Guevara, Tuesday Vargas, si Chang Ai nasa Japan na si Miss Ai Ai noon eh. Pero kami yung apat na lumilipad noon na ako pinakabata. Imagine I started doing comedy sa comedy bar circuit. I was 19. Malate. Dami yan. nag-open. Nagkapik yan. Diba? Nagkapik yan. Sina-Alan K. Yan ang pinipilahan. Correct. Nagkapik So, pagka yan. nakatungtong ka sa stage ng punchline ng library, ano ka na, celebrity ka na kahit hindi ka pa nagti-TV. So, dyan ako nahubog na may mga reyna na talaga dito sa industriya na to na baguhan ako, dapat umayon ako sa gagaita. Oo. Nabagay ako, Cherilyn. May sarili ako material. Bida-bida. Di nahila ka pa baba, wag mong gagawin dyan, hindi pwede. May ganon. So, bilang bata na, nakakagulat. Know your place. Diyan ka lang. Nakakagulat. May hierarchy din. Oo naman. Like with everything in politics sa lahat. Sa lahat. Excited ka. Eager beaver. Saka nagalingan mo, syempre. True. Nandun ka na sa diba? Magpapakitang gilas. Syempre. Kumbaga, sa madaling salita, nabigyan ako ng isa. Pero you're okay. Hindi lang close. You're okay. Hindi kami close, pero wala kaming samahan. Actually, pag nakikita ko siya, natutuwa ako kasi isa siya sa mga pinakaunang nagpatunay na kahit galing tayo sa buhay gabi, kaya nating mag-create ng napakagandang career sa buhay na to. No? Pero at the same time, gusto ko ring masabi sa lahat ng tao na hindi madali yung buhay ng isang Vice Ganda. I'm sure. I'm sure marami din siyang pinagdadaanan na kakaiba. And may dahilan bakit ganun siya before, ganun siya ngayon. Nagbabago talaga ang tao. Meron din sigurong nagbigay sa kanya ng isa. May trigger din yan. May nag-isa din sa kanya dati. Tapos parang trial by fire niya ako, hinasing niya ako. Alam niyo, yung mga tao Paano hazing yung ginawa? Ganon, warla, mali ka, hindi nakakatawa, babae ka, bawal sa'yo yung joke na yan. Ganon. Normal yun. Sa teatro, lagi kami namumura eh. Pero alam nyo, pagka ganon, ibig sabihin, may paki yung tao sa'yo na gawin mo ng tama. Gusto niya maging better. Oo, kasi siguro nakitaan ka niya ng potential. Ang ganitong bata na to, ayusin natin. Correct. Pero yung delivery lang siguro dahil bata Was pa different. ako, parang napaso ako. Culture shock ka. Oo, Ay, ganito nag-quit pala ako, dito. Nag-quit ka dahil After doon. that, Nag-quit ako kasi parang ang feeling ko nung time na yon, hindi ito yung mundo para sa akin. So, I redirected, bumalik ako sa pagbabanda. So, nagtugtog na lang ako nung time na yun. Tapos ginagawa ko pa rin yung comedy part in between sets. Nabutan ko rin yun. Ako pa nag-host ng mga yun. Sa mga gig nyo, malilit na bar. my God, anong taon to? Tapos yung early 2000. parang talent fee ko okay. 2,000 o kina Tuesday ka, kayo mag-host sa gitna ng True. ng mga set. Pero Grabe. maganda siya. Alam mo yung pag may na-encounter ka na ngayon na dati nakatrabaho mo tapos ngayon na-realize, uy, ganito ka na pala ngayon, iba ka na pala. Ano din yan, function of maturing and growing up. Especially if they work their way up kasi nakita mo how they were when things were starting Kung out. saan sila nagsimula. Nakita mo yung parang, it wasn't easy. Yeah. It was a lot of not just physical but mental struggles that the person had to go through. It's a different ball game, and I think iba rin yung respeto mo sa tao kasi alam mo yung pinanggalingan niya, yung hindi- hirap. Hindi Yung hirap na madali yung pinagdaanan. okay siya ngayon pero hindi madali yung pinagdaanan nito. Okay, hindi lang naman namin sa'yo narinig yan. A lot of the comedians sinasabi, last time Red was here, sinasabi niya, hindi daw talaga madaling maging komedyante. And now you're saying nga na, dun sa last episode natin, sinasabi mo, gusto mo ng purpose, gusto mo yung may impact. Now that you're doing this, sharing a part of yourself na hindi alam ng tao. In your raw parang, format. yes, parang unfiltered na Tuesday. parang okay. Wala Pero- nang makeup na pimple, Correct. maga-mata.
Ngayon, willing ka pa ba to go back sa pagiging komedyante? Or paano, may ibang phase ka na gustong puntahan? I think I'll always be a comedian. Feeling ko I love it. I genuinely You feel thrive. na You thrive on hindi that. lahat ng tao nabibigyan ng gift ng comedy. Correct. And especially women. And you're good at it. Charos. It's a male gene. Actually, karamihan ng nakakatawa lalaki. And for you to be a woman and hack it in this field na puro, na male-dominated. Lahat nga ng pinapasok ko pang lalaki. Like the culinary world, karamihan ng chef, lalaki. Pero gusto ko yun, di ba? Dahil mahilig ako magluto. Parang to me, I welcome the challenge. And me being a comedian right now, especially when the world is sad and down, and daming worries. Going through so much shit. Kailangan kami ngayon. So bakit ko siya i-abandon? It's just harder. Pero mas It's mahirap harder. ngayon. Oo. Yeah. Pero mahirap how maging will you nakakatawa navigate ngayon. it? Kasi hindi nga sana yung mga tao dito sa Pilipinas. Pag komedyante ka, may side ka rin na, hindi, meron ako isang side, gusto kong makita nyo rin. Oo. Eh yun nga, balik tayo ulit dun sa expectations at saka boundaries, di ba? Hindi nyo pwedeng gawing robot ang mga tao nag-entertain sa inyo na pag pinindot nyo, tawa, iyak, tawa. Hindi kami ganun tao kami, okay? So, dapat yung mga totoo kong fans, they will stay because they love the whole me. Not just parts of me. Oo. Or things that they want from me. Not just the good. Oo. Ganda. Tsaka, hindi rin pwede na ako yung performer, ako lang ang nagbibigay. That may nakukuha rin ako sa inyo. Example, ideas for shows. Example, inspiration for whatever. Kasi ito namang content na to, inspired by so many things I watched also. Na it worked for them na form of release din siya. At the same time, I will not serve you as an effective entertainer if I am not truthful, if I am not authentic. And coming from a writer's perspective, again, hindi ako makakasulat ng material na timely, relevant, at makaka-generate ng income for my bosses and my endeavors kung peke ako. And this is my way of coming back to the true me. Yun. Or it'll always catch up with you. Kasi Yes. pwede ka maging peke for a while. Yeah. Pero at one point, that's sabi nga lang with anything It in will life. haunt you. Any Tsaka product. mapapagod ka magpanggap. And I think most of the people who are thriving are the authentic ones. Yes. Yan ang mga Right? tunay lang na mga tunay Any lang. product Hirap naman. magpanggap kasi hanggang kailan ka magpapanggap. Sabi nga nila, diba, kahit let's say, you have a phone, you have a burger, whatever that is you're trying to sell, marketing will only get you so far. Yes. Diba? Pero kung pangit lasa ng burger, Wala. kung pangit yung phone mo, at the end of the day, aabot din yan sa'yo. Correct, Diba? correct. Babalik din yan. Let's talk about the healing process. You're at 30%. 35. 35, 35%. something like that. What is the goal? What is the new goal? What is the new goal for you? When I was younger, merong palabas na Little Miss Philippines. Yan. Ay, sa Sigera. Ay, sa Sigera. Ang laging tanong, what do you wanna be when you grow up? Anong gusto mo pag laki mo? And a lot of answers, like, gusto ko po maging doktor. So, Gusto maging ko- teacher. Maging teacher. Kasi, Sundalo. yun ang expectations ng mananalong bata. Ay, ang galing. May pangarap. And even then, growing up, alam mo yan, coming from a family mataas ang expectations. Indian families, doctor, any other profession, wala. O, diba? Are you a clown? Are you a clown, Ay, Sam? naku, ilang beses ko narinig na sa nanay ko yan. Are you a clown, Sam? Clown? You wanna be a clown? Oh! With that accent. Oh, do you want to be a clown? Are you like that all your life? What is You wanna be a happening, clown? son? Do you want to be a clown? What are you doing? What is this? What is this nonsense, man? Oo, lalo pa yung course mo matindi. Oo, di ba? Oo. Lahat ganun, ang sagot, doktor dapat. Tas ang galing mo pag yun ang sinagot. Or multinational Company nag-work. executive Correct. shit, diba? Ganyan, no? Di Yan. ba? So, like I said, pag sagot mo yan, wala namang masama kung may pangarap kang ganun. Pero ako ngayon at 44, turning 45, my answer is, I wanna be kind. I don't wanna be anything else. I wanna be emotionally regulated, at peace with myself and everything I'm going through. And number 3, I wanna be here for me. I What wanna if- be present for me. What if the income part suffers because of that? I think Are you- Good masabaligtad. question. Are you ready for Oo. that?
Mas baligtad nga eh. Alam mo, I approach things now, especially sa komedya. Dati kasi parang may material ka, tapos paulit-ulit mo yung ginagawa kasi it works. Ngayon, I approach now ng mga bagay na ayoko pag-usapan normally kasi natatakot ako. Ngayon, ang topics na ng comedy ko, growing old, experiencing perimenopause, breaking down, becoming a mommy of a 20-something kid. Tapos mas lalong maraming nakaka-relate. Pas nakikita ng mga tao na dire-diretsong lumalabas yung material. Kasi may inopen ka na bagong Di ako nagka-calculate na. Kumbaga every night is an experience for them. So dati may mga nanonood pa ulit-ulit. Tapos napapagod na sila kasi inuulit mo yung routine. Pero ngayon yung material ko, nababago-bago ko na. Tapos mas marami nakaka-relate. Ano kaya pag-uusapan? Sira ulo talaga itong babae na nila. Correct. So nakaka-excite kasi yung mga bagay na kinatatakutan mo, akala mo lang pala ganun yun. Pero in truth, hindi mo lang binigyan ng chance kasi natatakot ka. So you're not afraid na dito, itong side mo na to, will affect yung income na papasok sa'yo? Yeah, and if it does, I think matalino naman ako with my money. So may naitabi naman. Hindi ko naman sinasabing super millionaire ako, pero hindi yun kasi ang bara ng success na for me. Hindi na yung financial. And if the hindi clients... yung laman ng bank account. Hindi yung dami ng properties. Hindi lahat yun. So if the clients decline because they feel na masyadong heavy or masyadong it's not for their brand, they know better kasi brand nila yun eh. Alam nila yun. So the brands that would align with me are the brands that that resonate and with that me. believe in you. Yeah, they believe in me and they know I have a voice in certain issues na aligned with their brand. Okay yun sa akin. Tsaka ayokong gastusin ang pera na parang galing sa pamemeke. Yun sa galing sa pagmumukhang sira. I think also parang you'll come to that at a certain age or maturity. Ayaw gastusin yung perang galing sa panloloko. Yun, ganun. Same. I think you're also gonna get to that age or in that maturity level where okay lang sa'yo if not everybody likes you, not everybody gets you. Yung sinasabi niya nga. Yun nga, parang even let's say with talent fees. Diba? Some people say, grabe, mahal mo naman. Sabi mo, okay lang yun. Kasi lahat tayo may market. Correct. Everybody has their own market. Hello. Parang, alam mo yun, I think one of the hardest things is putting value, especially for us, for the people like us, putting value in what we do. Let's say, Chacha, kuha na kitang host for something Tuesday, kuha na kitang paano mo i-charge sarili mo? And usually that valuation comes from you. Yes. Diba? Ikaw magsasabi na hindi, I think my work is worth this much. This is what I do and I deserve this pay. And if people say, hindi, parang sobrang mahal yan. Totoo. At one point, you're gonna get to the level where, hindi. Sorry to cut you, Sam. Pero alam nyo, bilang coordinator ng mga kasal, si Sam ay tama po ang presyo niya sa sarili niya. Marami pa pong mas mahal magpresyo pero walang kwenta. Oh, grabe! Sa totoo lang. Ito pala ang listahan. Wait na, ilabas ang listahan. Oo, tama ang presyo mo sa sarili mo, Sam. In fact, minsan namumurahan pa yung mga Kasi pag nag-inquire sila sa iba na wala namang torya ang cheka. Tapos ikaw na ganito, lagi kita nabubuk, alam mo yan. In fairness. Kasi at nga, araw na wala na tong racket sa dami na nagbubuk. True Tsaka naman. tip on pricing your talent or your value. Let's talk Tip about on that. Let's talk about pricing that. your talent. Tip, okay? Presyohan mo kahit gaano ka ridiculous kung sa tingin mong deserve mo yan, especially sa situation or ano. Kasi kagaya na sinabi mo, lahat may market. Hindi lang yun eh. You're attracting the right client. Correct. The more you lowball yourself, you'll attract people who do not pay on time. You will attract lowballers. You will attract people who will mistreat you. So, hindi lang function ng pag-gain financially ang pagpresyo ng tama. Ito rin ay pagbigay ng tamang respeto sa sarili mo. Correct. Ganon din pag tinanong ka sa job interview. Well, that how goes in much? every job. Actually, How that goes in much? every job. Uy, Diba? dati sinasabi, naalala nyo yun, dati nung pag mag-a-apply ka ng trabaho, ang laging sinasabi, pag tinanong ka kung magkano yung susweldohin, huwag ka muna agad magsasabi ng sobrang taas dahil baka di ka tanggapin ng kumpanya na yan. May ganon! Wag ganon. Wag kayo matakot. Kaya ng value sarili nyo. I have this story, mabilis lang. A car company inquired for me to post this certain parang make a Instagram reel for them. Yan. Tapos, so nag-inquire through other people. Well, I don't have a manager. So I manage myself. I have my secretary. Who, yun nga, of course, we discuss once in a while, okay, is it time to increase? Ano yung value? You put in the value
to yourself because you know how much, your time is worth. Not only that, how much value you can give to an event. Yes. If it's 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever. Anyway, nag-inquire sa asawa ko tsaka sa akin. Kinuha yung asawa ko. Hindi ikaw. Ako hindi. Namahalan Buti sa'yo? hindi kayo nag-away ni Esa. Okay lang. Okay lang. Namahalan sa'yo? Hindi. Tapos nalaman, si Esa, tinanong, hindi ko rin alam kasi ako never asked na parang ba't di mo ko kinuha. Hindi ako maganon eh. Diba? Parang, Tama. if you don't get me, it's Tama fine. naman, parang hirap din Pag naman akin, itanong mo. akin. Parang tanong, bakit hindi ako? Pero nakakatawa lang na yung asawa ko yung kinuha. Yeah, So okay lang yeah, din sa akin. yeah. Kasi at least kinuha siya. Hindi ko rin siya tinanong na, Kung magkano? oo. Tapos siya nagtanong. Out of curiosity, sabi niya, ba't si Sam din yung kinuha? Dalawa sana kami. Gawa sana kaming something funny na kaming dalawa. Sabi niya, amale, parang isang Instagram reel, 500,000 charge. Sabi talaga na asawa ko, excuse me? Siya mismo nagsabi. May kay Sam galing yan? Sabi niya hindi. Nag-inquire kami through this other talent agency. May third party. May third party na yun yung binigay na presyo. Screen cap. My God. And Ang laki pala ng I'm bringing kinikita nila sa'yo. Mas magkano na 1,000% sa'yo, I'm bringing this up because we're all in this industry and there are people who would probably take advantage of you, would do these things. And they didn't say na ganun kanila I didn't even- binenta. Because usually pag agency, Correct. may mga kilala ko agency sinasabi sa akin disclosure Oo. dapat. Nakakasira But there are agencies na hindi dinidisclose din. What? Yes. Oo, basta Work ano with those people. Ano hingingin mo? Kayo na lang magkontrata. Correct. Hindi mo na alam magkano yung preparation. Correct, oo. And I was alarmed not cause of, of the price. I was alarmed because these things are happening. Yes. Na parang ikaw yung nasisira sa brand kasi tingin ng brand yun nga, 'di ba, ganun ka Diva kamahal ka. na sobrang Kapresyo seryoso ka ba? ni Daniel Padilla. Diba? Ganun. Isang Instagram reel, parang wag na. 'Di ba? And ako rin, parang, it's not that real. So siya sabi, oh my God, saan galing yan? So binigay yung agency and everything. No, next Did you time. talk to them? No, kasi yun nga, lalaki pa yung issue daw. Yeah, Parang, yeah, it's a he said, she said type Hamo of thing. na, parang ganun. Bayan mo na. Pero sabi niya, si Sam wala manager yan. If there's anything, you should have just gone straight to him. Yes. Tapos, sobrang madaling kausap lang and everything. So, these things happen. No? It could be happening to you, could be happening to you. Na hindi natin alam. Na hindi nyo alam. Oo, Swerte na lang. mag-market na ka. lang. Swerte lang ako. Tanong lang ng asawa ko, ano nga pala nangyari? Yeah, Ba't hindi yeah, si Sam? Sayang, may idea na kami para sa video nyo. Tapos, nagulat din yung brand. Sabi niya, talaga ba? Grabe. So anyway, it's when pricing yourself, whether you're doing you're doing content, you're hosting, you're Or kahit sa corporate performing, job. corporate job, just to always give balance to what you bring to the table, your years of expertise. Yan, I kasama guess. yan. Kasi syempre kung bago ka lang, kung magnyora-nyora ka agad ng presyo, hindi rin naman yata tama yun. And the value you can bring to your Yan. client. Diba? The talent that you will bring to the table, kasama yun. I remember, Are you willing to give them ideas? Are you willing to write a script for them? Yes. Are you willing to give them a meeting? Yan. Diba? Are you willing to meet them twice? Let's say, people always ask me, sa wedding, paano ko mag-host ng wedding? Hindi mo kilala yung couple. Sabi ko, I meet with them. I meet them once or twice. I get the vibe. Ano trip nyo? Sino mga barkada? Tinatanong ko talaga. Yun yung mga tanong ko. Sino barkada nyo? Ano trip nyo? And that's part of the value you put into your job. Diba? Si Emperor tsaka si Empress. Oh, Diba? correct. Hello po. saka make or break ang host, sila yung nag-dictate ng mood ng Yeah. lugar. Kaya importante na Mag-hire ng mag-hire tamang ng host. tamang host. So anyway, speaking of, nandito na tayo sa talent fee. I remember sinabi sa akin ni Manong Ted about talent fee. Ang sabi niya, and to everyone, kahit wala sa industriya natin, kapag prinesyo mo yung sarili mo ng mababa ka na nila forever kukunin. Also true. So, kung ipresyohan mo yung sarili mo at alam mo kung ano yung ibibigay mo sa kanila, bigay mo na yung maganda. Tama. Para pwede, di ba, from there, pwede ka magtaas. Kasi pag binaba mo yan na yun. Importante, back it up with the value. Sa akin yun lang yun. yun Price lang as much yun. as you want. Go. True. As long as you back it up Yeah. with your performance. Nagpresyo ka ng kalahating million tapos wala kang kwenta. Bakapan Di ka na mo. makakaulit. Hindi ka makakaulit. Bakapan mo. Yun lang naman. Di ka Presyo na ka lahat ng makakaulit. milyon. Go. Pero bakapan mo. O diba, napunta tayo dito sa usapang pera kasi nga, itong bagong Tuesday na to, na hindi sanay nakikita at But I'm so- napapakinggan. But I'm happy seeing you like this kasi for the longest time, I've been seeing you just, of course, Makulit. masaya, madaldal. And there's always been a wall. Yeah. Parang it's Tuesday tapos hindi wall na hindi kanya gusto maging kaibigan. It's not that. Yeah. It's parang Huy, ako
may ganun ako sa'yo nung una. Ganun There was a ako time rin, na parang kasama yata kita sa isang, ano tawag dito? Makeup room. Yeah. Nag-hi ka naman. Pero after nun, talagang tahimik na siya the Correct. entire time. Na parang akala ko nung una, masungit ba siya? Ay, hindi naman siguro. Hindi. Oo, hindi naman Hindi siguro. naman siya. May ganun lang talaga mga tao na siguro dahil nasanay ka, napapanood mo sa TV, na laging makulit, laging masaya, ina-expect ng lahat. Ganon. Dapat pagpati sa Yes. off-cam, ganun ka. Para Mahirap yun, Linawin natin yan para malaman ng mga tao kasi para po maintindihan po ng lahat. So, nasa spectrum kasi si ate. So, si ate ay may social battery na mabilis madrain. Ganda ng word na social battery. Social battery. Oh my God. Okay, so by the time na makasama ko ang mga tao sa dressing room or sa set, ang dami nang dumaan sa maghapon ko. Tapos hindi ninyo kasalanan kung hindi ko kayo kinakausap. Nire-reserve ko Ang energy. ang natitira kong enerhiya para Oo. sa trabaho. Nice. Tsaka meron din akong RBF or resting bitch face. Oh, Na- yes! Totoo. Kahit And you're always like, yan na yan, Tuesday. Ganyan, ang Oo. normal ko. Pag TV, hello po, kamusta po kayo? See the difference? That's very Scorpio. Scorpio 1, Scorpio 2. Pero hindi siya galit. Hindi ako galit. Oo, hindi siya galit. Normal niya yon. Mukha ko lang yun po talaga. Pero kung makikilala nyo talaga ako, lahat ng tao na nakaklose ko, very rare ako magpapasok sa buhay ko ng tao. Pero once you're in, you're in. You're in for life. You're in. So, very careful ako because of the trust issues nga. Sabi Yun mo, yun. once you're in, you're in. How about those people na wala na? Are you willing to let them in again, kung sakali man? Somebody who broke your trust. Yeah. Hi, I'm Joelle. I talk for a living and I'm an overthinker. Life keeps going and the questions keep coming. But I hope you find comfort in the fact na hindi ka mag-isa. Ang dami nating overthinker, no? Sa ups and downs, twists and turns ng buhay, paano kung ituloy lang natin ang paghanap ng kasagutan? Ready? Tara! This is Joelle's podcast. Paano kung? Powered by the Pod Network. Let's talk about forgiveness this time, okay? When it comes to blessings and things that you want in your life, yung mga gusto mo na mangyaring magaganda, those things will not come in if you harbor resentment, anger. Kasi space yan eh. It takes up space. Naiisip mo yan parati, nagro-ruminate ka in alone time na parang, tama ba yung sinabi ko? Na-offend ko ba siya? Harsh ba yun? Etc. Space yun. So you have to delete all of that. Anger. Hindi ko sinasabing wag yung i-process or what. Give yourself time. Allow yourself to be human. Minsan kasi ganun tayo dahil nga mabilis ang mundo, no? Mabilis ang buhay. Hindi na natin binibigyan ng lugar yung pagiging tao natin na To mangyari. process our feelings. Naging Yeah. robot na tayo. Robot tayo. Minsan natin, we're getting to a point na Sobrang medyo totoo yun. Diba? plug Buhay and play, tayo plug and play na tayo, di ba? Sleep, Buka- kain, trabaho, Bukas, same tulog. thing. Saturday, tayo. Sunday, konting recharge. Monday, we're back at it again. Yeah. Hindi Diba? ganon. Ano ba, tayo lang ba yun? Or even yung ibang age group, ganon? No, I Hindi think lahat. it's Sure happening. eh. I think it's happening to every age group. Now. We are so caught up. We're so busy with shit that does not even matter. Yeah. Diba? We're occupying our minds, our hearts, Yes. our thoughts with heaviness, with heavy stuff. Shit, we swipe things under the rug. Sige, tsaka ako na problemahin yan. Diba? Masama loob ko sa taong to. Pero sige, huwag natin kami na issue. Next time na. Diba? Or I'm dealing with something right now. Sige lang, kailangan ko magtrabaho. Tsaka ako na ayusin yan. I don't see a proper therapist or whatnot. Kasi okay naman ako eh. Hindi naman ako Akala mo. Hindi ako breakdown. Okay ako. Goods ako niyan. Akala mo ganun, di ba? So yun, dapat you make room for the things that you want in your life. If you want peace, stay away from anger. If you want contentment in life, be grateful. Yeah. And how can you be grateful if hangad ka ng hangad ng mga bagay na hindi naman realistic or hindi mo talaga maaabot? Wala kang acceptance, wala kang ganun. So Walang when contentment. Walang contentment. So when it comes to forgiveness, I think depende sa nagawa sa akin ng tao. It's just a matter of time. But eventually, I will forgive all of you. And I have nothing but love for you. Kasi the moment nga na nakapasok ka, ibig sabihin nakaramdam ako ng pagmamahal sa iyo. So pwede nating ibalik yun. Bigyan mo lang ako ng oras para mapagdaanan ko lahat. Kasi ito na nga yung ginagawa ko buong buhay ko. Tinakbuhan ko lahat ng damdamin eh. Ngayon, nararamdaman ko siya ng sabay-sabay. Ngayon, at napakahirap buhatin. Yep. So, bigyan mo lang ako ng oras, maging malungkot, maging masaya. Kung ano-ano man yung roller coaster na pagdaanan ko, tapos pag okay na ako, pwede tayo mag-usap ulit. Ganun lang yun. Tao tayo eh. Ang buhay dapat hindi yan
it's meant to be lived. Yeah. Hindi siya tinatakasan. And everything that comes with it, including sadness. Alam mo, isa sa mga thoughts ko na it happens to me once in a while, especially if you end up scrolling through your phone so much for the whole day. Tapos, bago ako matulog, naisip mo sa sarili mo, ano ginawa ko today? Shit, pass na araw na to kasi scroll lang, scroll. Wala ka nagawang, Wala nagawang kaaya-aya. So, that's just one thing. That's just one day. Imagine that happening for 1 week and 1 year. And then, before you know it, life passes you by. Tapos, hindi mo na nagawa yung mga gusto mo. Diba? Kung ano na yung nangyari sa'yo. How do you get rid of toxic people? And how do you know they're toxic? Okay, so madali lang tayo. The universe doesn't respond to kindness or morality. Hindi ganun ang universe. That's why you wonder, bakit ito masamang tao? Kaya Pero nga eh. ang yaman. Pero blessed. But Pero sa'yo, blessed. sa'yo yung mahamad. Kung sino pa yung masasama, mga Correct. magnanakaw, sila pa Chacha, yung yung blessed. masasabi mo kaninang name, si mention mo na. Mamaya, PM nyo ako kung Bawal gusto nyo i-check malaman. na. Sino yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan na yan? Yeah, true. Bakit sila ganyan? Hindi nila deserve ganyan. How The do you universe forgive? doesn't respond to morality, kindness. Hindi. The universe responds to alignment. Okay? Alignment meaning, pag naniwala ka talaga, akin to, ako ito, Sa'yo yan. iyo yon. Okay? Same with people. Okay? Even if it's so impossible. Even if pag it's so- Ang ganda Oo. nung sinabi mo eh. Pag naniwala kang sa'yo Iyo to, yun. sa'yo yun. Kaya din ako nagtatagumpay sa mga pinapasok ko. Sobra lang ako naniniwala. I think a little delulu is important in life. Totoo. I love it. Konti lang. Totoo yan, Hindi naman totoo. sobra. No? Huwag naman kayo umuwi. A little delulu Konting is krang-krang fine. lang. Konting krang-krang. Ang ganda ko kaya. Yung gano'n naman, check mo sa sarili Konting mo. confidence. Lagi ko yung sinasabi pagkatas ko mag-makeup, Pak, Eto eto na naman siya. yun. Ganda-ganda na naman siya. Ito na siya. O, kamukha mo na 4 of spades ngayon, di ba? Pero sa totoo. Ayan. Akala ko yung Diba? face guest natin. Di ba? 4 of spades ka. Or Empoy. Pwede daw. Marami diba? akong kamukha ngayon eh. O, di ba? Hindi Or ko nga kayang ganyang haircut eh, Clementine sabi ng ko. Orange and Lemons. Ang dami ko Pero kamukha. Sarah G. Sarah Hindi G. ng Sarah G. Pero ganyan na konti. Diba? Oo. Oh, diba? Kailangan mo ng ganon. Konting delulu. Konting delulu. Oo. Same with people that you love and people that you hate. Pag dama mo agad, kung toxic to o hindi, kung aligned ba kayo o hindi, dama mo kagad. And the longer you prolong, na alam mo na nga hindi okay tong tao na to. Pero ganito nandiyan pa rin. Nandyan pa rin. And it's your choice. You have a choice. Mo pa rin. Oo, Tapos oo, nagsasuffer ka. Bakit ganyan yung friend natin? Napaka ano, itong kasama natin nega. Lagi na lang inaano yung ba't friend mo pa rin yan? Tama. O di wala nang ibang sisisihin kung hindi ikaw. So ganito, pag may nadama ka, tapos hindi talaga akma, hindi talaga tugma. Sabi na matatanda, pag hindi ukol, hindi bubukol. Ganun lang yun. Dama mo yun. And people who are kind, who are givers, who are empathic, most especially yung mga ganyan tao, sila talaga yung pinakaunang natatamaan ng masasakit na yun. True. So, konti pa lang na sakit, i-acknowledge mo na, friend, mali yata yung ganito. Kung gusto mo pang friends tayo, sana ano. Huwag natin ulitin yun. And it's hard to do that, ha? I know. Lalo pa The kung balls katulad to ni do that. Sam, na hindi ka talaga machika. True. Or padama mo na lang. Kunyari, hindi mo masabi. Ako, Padama ganun mo. ako. Bakit Ganun kaya ako. iwasan na ako ni Oo, Sam? oo. Ba't kaya hindi na siya tumatambay? Dati naman, lagi kami nag-workout together. Ba't ngayon, bakit di niya na? Alam na nila yon. Tapos sila na magtatanong, may problema ba tayo? Kasi ito, friend eh, ganito. Ganon na lang, kung hindi ka confrontational na tao. But always, if there's a gut feel, your gut will not lie to you. Nilagay yan ng Diyos sa atin, may reason yan. Bakit may, yung kutob, Yeah. na lalo na babae. Mami. Matindi tayo. Matindi yung Matindi instinct ang babae. natin. True. Naniniwala ako Kung dyan. nagkamali uy, totoo yun. Totoo, babae. Magaling. Madalang kami magkamali. Isipin mo ang head ng NBI, babae, lahat ng krimen solved. Ay, malamang. Totoo yun. Wala nang Naniniwala empleyado. ako. Ilang po empleyado sa NBI? Isa lang. Oh, may point. Isang chismosang babae lang yung empleyado. Tapos ang problema. Tapos sa problema. So, mag-hire kayo ng mga babae sa NBI, yung mga marites na walang trabaho sa tindahan. Lagay nyo sa NBI. Sigurado, Lahat Sol. ng hindi nyo mahanap na kriminal, mahahanap nyo. Pati missing sa bungeros, baka mahanap. Lahat. Oo, malalaman natin sa nakalibing. Kung ano. Kahit na walang mga detector, dito po yan. May ito. na. Paano mo malalaman that you're healed? Ay, ang ganda ng Oo. tanong. Now that you've determined, sige, toxic, tinanggalan natin toxic. How do you know I'm in a better place? I've healed. Okay. There's this
Japanese term called kintsugi, kung alam na-encounter Hindi yung na to. restaurant, ha? Hindi, pero based dun yun. Okay, So it's putting together broken pieces of usually ceramic or Ay, pottery ito yung mga plates with na yan. with gold Correct, film. yes. And it comes out even more beautiful than the original. So what does that teach us? It teaches us that there's beauty in pain. There is beauty in a breakdown. There is hope in the Broken people. lowliest and the most dark of all places. And sometimes when we think we're buried, we're actually being planted into something na hindi lang natin nare-realize at the moment of pain, at the moment of darkness. So I think I will know if I'm fully healed, if finally I will accept myself in that pain fully. Kasi how will I expect people to love me in that state if ako mismo diring-diri ako sa paghihirap ko, diring-diri ako sa kalungkutan ko. Hindi ko tinatanggap na pwede pala akong magkaroon ng problema kasi I'm so used to fixing people, helping people, accommodating requests, accommodating their own problems and absorbing it into mine. So ngayon nandun ako sa state na okay lang kung wala akong boobs. Charas. Kasi buhay ko naman, wala naman akong dibdib. Ganun. Tama. At saka okay lang kung hindi ako yung nakakakamal ng pinakamalaking TF, pero lagi tayo may trabaho sa... Mas okay yun. Hindi na nawawala ng Amen. work. Never ako nabakante sa 23 years. Kahit nung pandemic, kumakala kami ng racket. Online. Mga online. Nagsa-stand-up comedy ako nang walang pumapalakpak kasi Zoom. Ay, naku, alam ko yan. So I know when I'm healed, when finally, with all my flaws, everything I've been through, everything na paparating pa lang, na hindi ko pa lang alam, tatanggapin ko, tapos maluwag yun sa kalooban ko. Right now, hindi pa. Parang meron pa akong pagsisisi, meron pa akong pagturo ng daliri na Sa ibang tao. Ikaw kasi yan. Ginawa mo to sa akin, masakit, ganito, ganyan. Pagka natapos na yun, hindi yan mabilis. Kaya nga sabi ko, course. hindi ako It's a nagmamadali. Kasi masakit eh. Ang sakit-sakit. Na, lalo na pag minahal mo talaga yung isang tao, isang trabaho, isang sitwasyon, binuhusan mo ng life force mo, tapos gaganunin ka lang. So ngayon, ang inaaral ko talaga, more than accepting everything that comes with it, flaws and all, is ma-realize na ang buhay talaga, hindi siya perfecto. Na kasama talaga yan. Kasama talaga lahat. Mangyayari yan, wag ako mag-expect na ideal. Even in healing, healing is not linear. Sometimes there are days na, oy, okay na ako. Okay ka na. Kumakain na ako today. Bigla magugulat ka, Tapos babalik bukas, ulit sa mamayang dati. gabi. Oo. Nakatulog ako ng okay na yung 6 hours. Tapos bukas di ka matutulog at all. The next day, iyak ka na naman ng iyak. Di mo na naman. And you have to be patient with yourself. You will get there. Just don't quit on yourself. Kasi wala talagang ibang tutulong sa sarili mo kundi ikaw lang. Oo. Tuesday, paano maging ganyan? Lalo dun sa mga nakikinig sa atin na medyo hesitant pa magpakatotoo sa sarili Or nila just- na they are in pain, they are Correct. not happy with the situation that they're in. Or to hit the pause button for that matter. I mean, like, they're not okay. Paano umabot sa ganitong point na kaya mong sabihin lahat? Sabi Totoo ka na talagang eto na yon. And maybe hindi mo rin alam sinong kakausapin about it. You don't have a therapist on call. You don't know And what's not happening. everyone can pay Can for afford, a yeah. therapist, Expensive, right? oo. Paano umabot sa ganitong phase? Kasi parang, di ba, parang ang sarap maging ganyan na you're accepting what you're feeling, you're embracing it, rather than running away from it. Oo. Sabi nila after a breakdown comes a breakthrough. So kailangan madurog ka nga muna bago ka mabuo ulit. Ganon yung sabi nila. Pero hopefully sana hindi na tayo umabot dun sa punto na yun. durog phase, oo. Oo, like wag na kayong, yun ang sasabihin ko, wag na kayong tumulad sa akin na So oo, umabot eto, sa sagad. full disclosure, medyo seryoso siya. At sana, sa lahat ng mga going through something, pwede tayo mag-post siguro ng helpline para alam nila where to go, no? Last week, Monday, nag-collapse ako sa taping. As in, nawalan ako ng malay. Sa sobrang kakaiyak, sa sobrang lungkot, in the middle of work, na hindi ko ginagawa, na hindi ko gustong mangyari sa akin, bigla na lang siya nangyari. Tapos, the next thing na nalaman ko, naka-wheelchair na ako, being wheeled to the clinic. And then, the next thing, may pinapaamoy na sa akin para magkaroon ulit ako ng malay. Tapos, bumalik ulit ako. Pagkaroon ko ng malay, super iyak na naman. And then, they asked me to go home para makapahinga.
And thank you so much to my bosses for being so understanding na they didn't take it against me. That parang this is not abandonment. Paulit-ulit nilang binubulong sa akin. You should go home. Take care of yourself. We love you. Paulit-ulit nila ako. Super lalo ako naiyak. Kasi wala pang nagsasabi sa akin nun eh. Wala akong pinapakitang kahit anong weakness. Sabi kasi, idol ko kasi si Rihanna. So sabi ni Rihanna, don't let them see you sweat, girl. Na ever. Yun naman talaga eh, di ba? Ganon. Don't let them see your weak side. Coming from a girl na jombag sa karua, ng mahal na mahal niya. Nang hindi lang isang beses. Maraming ulit. Nung pinagjo-jombag, pero love niya pa rin. Para sabi niya, don't let them see you. Nakita mo ba si Rihanna? Oh my God, he beat me up. But is that the right attitude? Yeah. Alam mo kung anong takeaway natin dyan? Yung healing mo, dapat hindi yan out in the open ng ganon-ganon. Kasi dapat una muna sa loob yun manggagaling. Hindi yun dapat nakikita muna ng ibang tao. Siguro, binroadcast ko na yun kasi at one point okay na. ako. Nung medyo Medyo okay na eh. Medyo okay na ako. Pero nung sobrang durug ako, Hindi walang kaya. nakakaalam. Kasi nga, makatrigger ka rin ng ibang tao na may pinagdadaanan din tapos hindi ka pa cognizant sa how to navigate it, yung healing. So, iniisip ko na lang parang every time ganon, durug na ako. Ang hirap-hirap ng labasan, ng hole that you dug for yourself. Ikaw din gumawa nun, no? Ang pinakahuli na talaga, Panginoon na talaga. Sorry for being preachy or what. Pero kung sino man yung dinadasalan mo or kahit ano man ng pangalanan mo yan, kailangan talaga meron kang mas malaki sa sarili mo na inaalayan mo nung healing mo. Hindi lang para sa'yo. And I think I wanna be healed. Number 1, for me. Number 2, for my son. And number 3, for the Lord. Kasi alam ko tong gift ng pagiging artista, na pagiging nakakatawa, marunong magsalita ng mga tamang salita na kailangan sa moment. Hindi to binibigay sa lahat. Yeah. Ino-honor ko yung regalo na yon. And kung hindi ako okay, how can I keep on doing something that I love? That I was gifted to do well? So, kailangan kong kausapin ulit ang Diyos. Lumuhod ako. Parang sa Eat, Pray, Love, dun sa isang scene ni Julia Roberts na I did something I never did before. I prayed. So, lumuhod ako. Sabi ko, Lord, bakit? Mabait naman ako. Okay naman akong tao. Wala naman akong, wala akong gusto nasaktan. Wala akong gustong, tapakan. Ginagawa ko lahat ng bilin mo. Naging mabuti akong anak. Nagmamahal ako ng mga partner ko na ginanon-ganon ako. Bakit hindi enough? Bakit hindi natatapos? Bakit ang sakit? Bakit ang hirap? Etc. Wala akong narinig na sagot. Siyempre, pag may sumagot, anak, hala! Nasa heaven ka rin, girl. Nasa langit. Ganito kasi yan. Kayo naman, hindi kayo mabiro. Wala sumagot. Pero alam mo, in that silence, in that moment na nagdadasal ako, parang ako na rin yung sumagot ng sarili kong tanong. Doon ko naramdaman na nung tahimik na lahat, ang buong mundo naghihirap. Ang daming tao, maraming problema, hindi lang ako. Ang daming may pinagdadaanan na ganito. So again, I turned it into a positive. Gamitin ko yung platform ko. Yun ang naging sagot ko. Girl, take a bath, put on some makeup, wear nice clothes, get that pair of shoes na matagal mo ng trip. Go do whatever makes you feel alive again. And then go out into the world and tell people, today I'm okay, but yesterday I wasn't. And it's fine. Yeah. It's okay. So ngayon, ang mission ko is the healing. Siguro ang laki-laki nga, like I said, the healing comes from within, but the effects of the healing is for the whole world. Ganun yung gusto ko, na sana kung sino man makapanood nito, pati yung leche ang pag-ibig na to. Totoong leche po ang pag-ibig, pero lahat. At leche ang buhay. At leche ang buhay. Kamuti na palitan yung podcast name at one point. Leche ang buhay. Correct. At one point, diniscuss na namin, palitan na Sabi natin. ko, is it about time? Kasi parang mas kumukonti yung problems about love life, dumadami ang problema about buhay. We're getting more emails. Even this morning, I was reading emails ng mga letter senders namin. A lot of them are actually more life problems than love problems na. Yes, I could be a resource person for this. Kung kunyari may mental health pag-ibig problem, gusto niyo kung po ako dito, tapos pag-usapan natin, why not, diba? Sa akin, last na lang, pwera na lang kung may tanong si Sam. Tuesday,
Kasi, di ba, usually pag ganyan, kapag kunwari, masakit ulo mo, or kunyari may leptospirosis ka, may symptoms. Etong ganito, bago ka matulog, are there signs and symptoms you have to watch out for para lang alam mo na papunta ka doon? Na may something Kasi na. baka may Medyo, mga tama, nakikinig sa atin, syempre hindi nagpapa-therapy or hindi alam ano ba yung dapat tignan nila. Baka papunta na nga sila sa ganong or klase you're ng just sitwasyon. ignoring the signs. Yeah. Oo. Una sa Ikaw katawan. mismo, ano mismo yung na-experience mo? Oo, sa katawan, makikita mo talaga yan. Sobrang evident. Ako, meron ako mga involuntary twitches. Pagka may nasasabi sa akin or may nangyayari na hindi maganda, nanginginig na ako. Kasi matagal na palang bottled up na ayoko na to naririnig. Bakit paulit-ulit? Misogynistic jokes, mga kwentong politika na, kunyari, merong parang, talaga, binutan mo yan? Tapos tuwan-tuwa ka sa ginawa nun. Alam mo ba? Tapos hindi ko sinasabi. Tapos I'm forced to deal with that person kasi kasama mo sa trabaho, nanginginig yung kamay ko. May mga ganon na Na hindi mo ma-explain. Oo, pipitikin ka ng katawan mo. Talagang, uy, bakit? Bakit ako nagkaka-tremors? Tapos magpapacheck ka, wala. Okay ang BP mo, okay ang ganun. Pagka Ganyan, ganun. the physical and the Yeah, mental. may mga twitches, may mga ganyan. Short na sa breath, isa pa yan sa mga nagbabag method na nga ako minsan para hindi ako ma-overwhelm. Dahil ayoko na maulit yung episode na yun na nangyari sa akin sa work. Simple things like that, don't ignore that. Get yourself checked, get yourself diagnosed. If needed, meds para ma-combat. Una. Pangalawa, if lagi kang huli sa lahat ng naiisip mo, ay, bakit ganun ka magproseso? Kunyari, may bibilin ka. Simple as, kunyari, pangangailangan sa house. Nabili mo yung bigas, nabili mo yung ganito, ganyan. Pero, Yung para sa'yo, wala. yung lip gloss mo, binili mo ba? Pero Oo, matagal mo yeah. na sinabi yun sa sarili mo. Gusto ko talaga yun. Lagi kang huli. Lagi mong hindi pinaprioritize yung sarili mo. Lagi kang huli. Tapos pag madilim na, gabi na. Usually gabi umaatake ang depression. Tulog na lahat. Ikaw tuloy parang gaga, naghahabol. Pinapanood mo yung mga series mo na hindi mo mapanood kanina kasi kanina pa may Cocomelon dahil may bata. Oh my gosh. Diba? Oh, yeah. Sa gabi mo hinahabol. Tapos napupuyat ka bukas, Mami, nagugutom na ako. Diba? Kasi nga lagi mong huli. Laging huli. Wag. Carve an hour. I call it a power hour. Carve a day, an hour in a day. Na for just you. Oo. Kailangan gano'n. Yeah, actually, I've been doing that also. Yeah. And it helps a lot. First hour ko sa buong, sa whole One day. lang. Kaya Ganda umaga, na sinabi. inuwi 24 naman yung hours eh. Pili One ka na lang. isa. One lang. Isa lang. And I wish lahat may time. Pumower kahit isang hour. oras. Power hour. Oo. I like the Ganda. power. Yun. Yun ang gagawin And mo. huwag ka mag-guilty. Yeah. Pag binigay mo yung oras na yun sa sarili mo. Ang tawag dyan, mom guilt. Tayo Diba? mga nanay yung, uy, bakit hindi pa kumakain yung bata, tapos ako kumakain. O kaya nag-enjoy ka sa labas pero iniisip mo, oh my gosh, may kinakain ba sila doon? Sa Kamusta na ba bahay. sila doon? Totoo. Diba? Hindi po kabayanihan ang pagiging maldita sa sarili, ha? Correct. Maging kind ka unang-una sa sarili, Sarili mo. mo. Oo, hindi po masama yun. Hindi po yun pagiging selfish. Ano lang po yun ay self first. Self-love. Self-love. Na parang as cliche as it may sound, It's na true. parang ang corny pag pinakinggan mo, pero totoo eh. Totoo. And another thing not to ignore is when you're true friends. Ilan to? Ako sa kamay, mabibilang ko sa isang kamay. Mga totoo mong kaibigan. Pag may sinabi sila, kung talagang mahal mo sila at binavalue mo yung opinion nila, di ba laging ang nature ng tao, hindi naman love naman niya ako eh. Hindi naman, ididepensahan mo talaga yung sarili mo, yung integrity mo, well-being mo, etc. Ito yung mga tao nasa labas mo, sila mas nakakakita. Kahit konti, bigyan mo ng space, makinig ka. Huwag mong i-ignore. Isel, medyo ganito ka na. Isel, ganito ka na. Diyos ka ba? Hindi ka pwede magkamali. Puro ito na lang. Oo. Puro ito Ano na lang. magagain ng mga kaibigan mo kung kunyari meron sila napansin tapos may sinabi sila sa'yo, pakinggan mo din. Huwag ka matigas ang ulo. Scorpio, tigas sa ulo eh. Oh, aminado. Tigas sa ulo Hindi, eh. lahat tayo ganyan. So we chase and chase and chase. We forget ourselves Yeah. in the process. Yeah. And people you trust will not forget you. Sasabihin nila sa'yo, Sam, nakalimutan mo na sarili mo. Sam, ganito ka. Sam, pahinga. Sam, pahinga naman, Sam. Oh, your wife, your partner, whoever. People you trust will tell you na, oops, pause, Isel, hinga. Isel, tama na yan. Oh, ganun. Isel hinga. Ito, super last na lang talaga. In this era, na parang pag nagpahinga ka, malaking kasalanan Parang para sa bawal. lahat. Dahil lahat sila ay productive. At pag humilata ka, it's a Muna kasi no-no. tingnan na productive sila. Diba? Nakala- Exactly. Kung tingnan yung paano productivity yan? nila, wala kang O yung pakialam iba doon. ganun ako,
hindi ako nagigilty sa pahinga na yan. Minsan nga may mga moments, hindi ko talaga alagaan yan. Hindi ko hahawakan yan na isang buong araw dahil pagod ako. True. Ganun na, and there's nothing wrong with that. Pero para sa iba, na hindi nila kayang gawin yung hinga. Dahil feeling nila pag ginawa ko to, naku, sayang naman yung oras, hindi eh. Or somebody else is getting ahead of you. Yes. Feeling mo, because may mga nagpahinga ka, ganon. somebody else will get ahead of you. Meron akong pinagawa ko tong t-shirt actually, pahinga, kasama yan sa programa. Yun yung nakasulat. And even in working out, may tinatawag na recovery. Kasi, Yes, recovery days. Oo, walang muscle formation, walang kung walang rest period. Correct. So, ganun din sa utak natin, sa puso natin. Hindi po tayo makina. Makina nga, ino-off eh. Yup. Ina-unplug eh. Nilalagyan ng lubricant, nilalagyan ng coolant. Kasi nga, na-overuse. Ganun din po ang tao. Tao pa kaya. Tao pa kaya. So, ang gawin po natin pagka parang pakiramdam natin, kailangan na natin ng pahinga. Too late na yon. Actually. Too totoo. late na yon. Pag nasabi ng katawan mo, shit, pahinga na ako. Siya na Pagod nag-call ako. ng pahinga para sa'yo. Yung katawan, nung nag-collapse ako, yun na yun. Talagang inano na ako ng, sabi ng Diyos, akin na muna yung consciousness. Pak, Tapos bigla ako nawalan ng malay. Kinuha na mo, kasi hindi ka na pwede maging tao ngayon. Pak, ganon. Ginanon niya ako. Tapos ako talaga nagising na lang ako nasa clinic na wag nyo nang hayaang dumating kayo sa To get punto to that na yon. point. Dapat bago ka pa ma-exhaust, bago ka pa ma-overexert, nandun ka pa lang sa precipice, nagpatalong ka pa lang sa bangin. Nagpo-pause Alam mo na kagad malalaglag ako dito. Alam mo na yung triggers mo, alam mo na yung limitations mo. Yan ang importante. Bukod That's what sa we don't boundaries, know. set limits. Limits. Kunyari, ang sa taping, cut off. Ang tawag sa artistang may cut off, diva. Ang tawag sa artistang may sariling tent, diva. Pero paano kung kailangan niya ng alone time before work? Like me. Paano kung kailangan ko tahimik lang muna lahat bago ako magpatawa? Perform. Like, mag-perform. Yeah. Paano kung kailangan ko na commune with the self? Kasi nga, I will give so much of myself Myself. later. Yeah. Diva na ako kagad. Paano kung masyonder na ako, tapos hanggang midnight ko lang kaya mag-taping kasi 7 a.m. mo ko kinol. Hindi yun diva. Yun po ay pag-alaga sa sarili. Yun po ay pagiging conscious na lahat ng tao, hindi lang mga taong may pinagdadaanan, ay may limitasyon. Yeah. So aside from boundaries, set limitations. Yun po. Ganda. Beautiful. Ganda. What an- Dami naming what an natutunan. episodes. What an episode. I can listen to you all day. Hindi, pero sobrang salamat sa, for you. sharing, And for thank you for trusting being us so with this. With this, honest. I know it's a very sensitive topic to be talking about, especially at this stage. Maybe when you're better, it's easier to talk about. But now I know it's very sensitive. And hopefully we can have you back. Yes! An update. Pag Oo, 70%, live update 80%, no? naman. An Pagka mga update. nasa 50% ka na, let us know. Panoorin natin yung recap, tapos tingnan natin 80%, di ba? Is this still you? Parang ganon. But thank you so much. And we hope you enjoyed as much as we enjoyed having you on the podcast. More power to Lecheng Pag-ibig doon. You know, more than anything, this is a form of public service. Thank you for Salamat, doing this. salamat. Perspective ng lalaki, babae on many things. At saka, for those of you who are watching before I end dito sa episode nila, no, I wanna leave this sa lahat ng tao na life is something that we do not plan for. We are all thrown at this. Lahat po tayo pinanganak not because of our choosing, and also into family situations and certain things that didn't go as planned. planned. But you know, as you get older, ito yung wisdom na mapapasa ko sa mga, lalo na yung mga kabataan, marami sila din nagsusulat sa akin sa True. nagpi-PM sila, tas asking for advice. Nobody is an expert in your own life but you. Ikaw lang ang magsasabi sa sarili mo saan ka papunta. And Tama. always, I suggest, always choose the right path, which is the positive path. Walang bagay na hindi mo kayang lampasan kung iisipin mo. At again, alignment, kaya ko to. Magagawan ko ng paraan. Lalampasan ko to. Dadaanan ko lang to, hindi ko to tatambayan. Ang ganda. Ang There we go. ganda. I love Thank it. you. Learned so Thank much you. from you. Thank you so much. And I'm sure dami din natutunan ng Oo. mga nakikinig sa atin sa Ako mismo, ang podcast dami kong ngayon. lessons na napega. Papahinga na ako mamaya, bahala ka sa buhay. Bye! Thank you! Papahinga na ako. Huwag matakot, mag-pause at Oo. magpahinga. That's it. Habang di ka papagod, it's okay to rest. Boundaries, limitations, Pause. and learn how to make yourself a priority. Thank you for listening to the podcast. Once again, my name is Sam YG. And this is Chacha. Be safe, be good. Bye-bye. Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.